Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa iyo, kaibigan. Saan ka man naroon sa sulok ng daigdig na ito, ako ay bumabati sa iyo na isang mapagpalang araw at mabuhay ka. Ingat ka palagi dyan kung saan ka man ngayon naroon. At ngayon po, patuloy tayong magbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Samahan mo ako, kaibigan. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Aawitan po natin siya ng isang awitin. Itutulog natin itong awitin na ito para sa Kanya. At dapat mag-desire tayo para sa ating sarili din at para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Amen. Samahan mo ko, kaibigan, sa sandaling panahon na ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ampat. Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Thank you so much, Lord. Awitan natin ang ating Panginoon. This is my desire. Hallelujah, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I'll give you my heart. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ulitin po natin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, I'll give you, Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
have your way in me. Oh, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. I desire you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, have your way in me. This is my desire, Jesus. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Luwalhati ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoong Hesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord, salamat po, Panginoon. This is my desire, Lord, to honor you in every single day, every single moment of my life, Lord Jesus. Thank you so much for your wonderful songs, Lord God, na naramdaman po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa pamagitan ng awiting ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw-araw na patuloy mong pagsama sa buhay namin, sa aming mga ginagawa, Panginoon, ay hindi nyo kami pinapabayaan. Tunay kang napakabuti at ang iyong pag-ibig, ang iyong habag at pagmamahal sa amin, Panginoon, ay patuloy namin nararanasan. Panginoon, samahan niyo po kami sa oras na ito, sa aming pagbubulay-bulay na yung mga salita. Ituro niyo po sa amin kung anong dapat namin gawin upang maunawaan namin ang tunay na kahalagahan ng aming buhay sa mundong ibabaw. Panginoon, maraming salamat po sa kaibigan ko na nanonood ngayon. Pagpalain mo ng kanyang buhay, ano man ang kanyang mga desire, Lord God. Lord, let your will be done in his life, in her life, Father God in heaven. I pray it in the name of Jesus, Lord God, and by the guide of the Holy Spirit, protect us, Lord, from the evil one, Lord God. This is my prayer and thanksgiving. Amen and amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat, kaibigan. Ang sarap magpuri sa Panginoon talaga. Thank you so much, Lord. Hallelujah. So, yun po. Tayo ay patuloy na mag-aaral sa salita ng Panginoon. Pagbubulay-bulayan natin sa abot ng makakaya. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan mo rin tayo ng isang napakagandang panahon upang tayo ay mag-aaral sa salita niya. Amen? So tayo po magpatuloy dun sa ating pinag-aaralan patungkol sa seeking God as a lifestyle. Okay? So dapat natin talagang gagawing lifestyle, habit, ang ating pagsaliksik sa ating Panginoon. Amen? So, ano yung una? Paalala lang, recall lang. Humility. Okay? Pangalawa, repentance. Pangatlo, prayer. Pang-apat, ano yung pinag-usapan natin pang-apat? Perseverance. At itong panghuli ay kailangan din natin ito. Hindi po pwedeng hindi natin ito gagawin at hindi natin malalaman. Alam mo ba kung ano yon? Ang salitang obedience. Okay? Sabihin mo nga, obedience. Obedience. Okay? Obedience. So bago ang lahat, ang memory verse ko po pala ay sa Psalms 119 verse 105. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the word of God is the lamp to my feet and the light to my path. Okay? So ang sarap ng salita ng Panginoon. Pag lagi niyo po yung na pagbubulay-bulayan, napakasarap po. The Word of God is a lamp to my feet and a light to my path. So hindi ka talaga maliligaw. Bakit? Because the Word of God is a lamp and a light to your life. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. So, ito po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon. Obedience. Okay? So, authentic repentance always lead us to obedience. Kapag tunay ang iyong pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating Panginoon, it will lead us obedience. Okay? Dapat every single day of our life, we must be obedience to the Lord. Amen. Hindi lang sa ating boss, sa ating kumpanya, sa ating pag-aaral, but most especially to our Lord. Amen. Because we are serving God. Kung nag-aaral ka, para sa Panginoon. Kung nagtatrabaho ka, para sa Panginoon. Kung may pamilya ka, para sa Panginoon. Amen. Lahat ng yan ay para sa Panginoon. Amen. So, obedience is a daily walking in holiness and surrendering our lives to Jesus Christ, our Lord. Dapat nakasurrender lagi yan sa ating Panginoon. Dapat naka-inline lagi yan sa ating Panginoon. Amen. Because God delights and draw close to those who live righteous living. So, ang Panginoon ay nahahabag
at talaga namang binibigyan niya ng pagkakataon o binibigyan niya ng atensyon ang mga taong masunurin sa Kanya. Sabi nga na, obedience is better than sacrifice. Okay? Kahit na nagsakripisyo ka, kung hindi ka naman marunong sumunod, it is useless. Sacrifice is useless. Ang example po natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon ay ang ating Panginoong Hesus. Malalaman natin mamaya, itutuloy natin yan. Okay? Bilis-bilisan natin to kasi alam ko na inip ka na at excited ka na. Sigurado ako may matutunan ka. Okay? So, obedience is the most important thing in our lives. Hindi pwedeng maghiwa-hiwala yan. Yung pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagtitiis, pananalangin, at pagsunod ng may katapatan sa ating Panginoon. Amen. So, remember the word obey. Okay? Obey. Remember the word obey. O-B-E and Y. So, dyan lang sa word na yan, alam kong may mapupulot ka na. So, ano ang ibig sabihin? Ano ba ang letter O? Ito nilagyan ko to ng yung abbreviation ng obey na to ay nilagyan ko ng ibig sabihin. Okay, O. Ito ang nais nating malaman. At ito rin ang binigay sa akin ng Lord na maibahagi ko to sa inyo. At ang sarap ng pakiramdam kasi bakit? Sa Lord ko lang to natututunan eh. At hindi talaga sa mundong ito, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng salita na ito. Kaya nga, the word of the Lord is the light and the lamp to my feet. Amen? Hallelujah. The word of God is living, active, sharper than any double-edged sword. Tandaan po natin yan. Okay, O. Oath to God. Alam niyo, sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, makikilala natin si Jesus Christ na siya po ay talagang sumumpa sa simula pa. Nung siya po ay ipinadala ng ating Ama, Diyos Ama, sa langit, dito sa lupa, ay talagang mayroon siyang tungkulin at panunumpa na gagawin niya ang lahat at hindi niya ito babaliin kailanman. Kung matutunghayan po natin sa Matthew chapter 26 verse 62 to 65, ito yung tagpong ito na malapit nang ipako ang ating Panginoon. Diba? Nung malapit na siyang ipako, talagang inusisa siya. At ito, basahin po natin. Inusisa po siya ng mga Pariseo doon sa harapan ng mga hahatol. Okay? So, buksan natin sa Mateo chapter 26. Okay? Ano ba yung Mateo? Sa unang book ang tagal magkita. Okay, ito ang pagkasabi niya sa Matthew chapter 26. Okay? Matthew chapter 26. Sabi niya, tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo? Wala ka bang isasagot sa paratang ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus. Kahit sinabi sa kanya na pinakapunong pari, inuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sumagot si Jesus. Ito na sumagot na si Jesus. Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, hindi magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan pa ng saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. See? Dito pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang panunumpa sa Diyos Ama. At yun talaga ang kanyang purpose. Kaya siya nandito sa lupa. Ang ating sumpa sa ating Panginoon, yung panunumpa natin, hindi, alam niyo, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, yun na yung start ng ating panunumpa natin sa ating Panginoon. You are a new creation. You are a believer of Christ. So manunumpa ka na dapat maglilingkod ka sa Panginoon at magpakatotoo ka sa Panginoon. Amen? So oath to God.
Katulad ng ating Panginoong Hesus, talagang hindi niya itinakwil ang ating Amang nasa langit. Sana kaibigan, hindi mo rin takwil si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Pangalawa, B. Okay? Being bold to preach the good news, to preach the gospel. Ito ang napakaganda. Obedience is being bold to preach the good news. Kailangan totoo. Kailangan talagang malinis ang intensyon mo. Kapag ikaw ay nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon, pag ikaw ay nagbabahagi sa salita ng Panginoon. Sabi nga dun sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. Basahin po natin. Itong sabi niya dito. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. Pinapatukoyan dito Ikaw na lingkod na ng Diyos. Umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. O yan, sabi na ng ating Panginoon paglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mo ng mabuti ang buhay na walang hanggan dahil dyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. See? Nais ng Diyos na magiging bold tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis, kahinahunan. So, this is what I said. That's why yung topic natin ang ganda, di ba? Seeking God, lifestyle. This is what the Lord says to us. Live a godly life. Obey God's word. Obey His command. Obey His love. Kapag natutunan mo ang pagmamahal galing sa Diyos, hindi na mahirap magmahal sa kapwa. Kasi totoo kang nagmahal sa Diyos Kaya totoo rin ang pagmamahal mo sa kapwa na maabot sila, na madala sila sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Dapat tayong mga mananampalataya kay Kristo ay patuloy na masigasig na ibahagi ang salita ng Panginoon na may boldness. Kaya being bold to preach the good news. This is the good news that Jesus Christ, our Lord and Savior, died and after 3 days, He rose again. Wow! Ang sarap! Amen? Hallelujah! Ano ba yung sa obey? Examine ourselves. See? Dapat examine ourselves. Being a believers of Christ, always examine ourselves. Sa Tagalog, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Ito po ang pagkasabi niya sa Psalms chapter 26 verse 2. Psalms 26 verse 2. Itong sabi niya, basahin natin. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin, hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. See? Lagi nating ipapasiyasat sa Diyos ang ating puso kung ano ba talaga ang plano, kung ano bang purpose, ano bang motibo ng ginagawa natin. Kasi kahit ginagawa natin ang mga bagay-bagay na yan, may mga motibo tayo Tulad ng ginagawa natin dito ngayon. Anong motibo natin? Anong purpose natin dito? To share the good news. To share the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior. Jesus Christ is our Lord and personal Savior. That's our purpose. That's our goal, to share the gospel, to share the good news. So being bold to preach the good news. Dapat totoo. Hindi nagpapanggap, hindi nagkukunwari. Dapat totoo ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Oh to God, being bold to preach the good news and examine yourself before the Lord. Amen? Ang sarap, di ba? Yan ang kailangan natin, kaibigan. The last one is why. Naghanap ako ng word. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word na why. At ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Yearn for the truth. Ano ibig sabihin ng yearn for the truth? Dapat hanapin natin ang katotohanan. Okay? Sikapin natin malaman ang katotohanan. That's why we seek God as a lifestyle. Because we want to seek the truth.
Amen? At dito, ito yung katotohanan. The truth will set us free. Amen? So, ang sarap ng pakiramdam. Sabi dito sa 1 John chapter 5, 6 to 10. 1 John chapter 5, 6 to 10. Ayan ang sinasabi na dito. 1 John chapter 5, verse 6 to 10. Ayan sabi niya, si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay ang katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Diba? Ito ang katotohanan. Yearn the truth. Na si Kristo Jesus ay namatay, nabuhay pagkatapos ng pangatlong araw. Kaya dapat nating unawain ang salita ng Panginoon. Namnamin natin ito, kaibigan. Sabi niya pa rito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. The Spirit is the truth. Sabi niya, tatlo dito ang nagpatotoo. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. See? Kasi itong tatlong ito ay nagkakaisa talaga. Ang Espiritu, tubig at ang dugo. Panibagong topic na naman natin yan pag pinag-aralan natin yan. Pero ito ang patotoo na dapat magiging totoo tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Yearn for the truth. Dapat magpakatotoo tayo. Sikapin natin, malaman pa natin ang katotohanan sa leksik natin ng salita ng Panginoon. Sapagkat dito natin matatagpuan ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang magbibigay kapayapaan sa iyo, kagalakan sa iyo, katiwasayan ng buhay mo sa kabila ng lahat ng nangyayaring trahedya sa paligid. Yung COVID-19 na yan, walang-wala lang yan. Bakit? Alam mo ang katotohanan. Alam nyo, ang sarap lang talaga sa salita ng Panginoon dahil pinapaalala niya sa atin na talagang mahal niya tayo. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin mararamdaman ang kanyang pagmamahal. For God so loved the world, that's why He gave His Son, Jesus Christ. At namuhay siya sa mundong ibabaw. Nanumpa siya na gagawin niya ang lahat-lahat para sa ikaliligtas mo at ikaliligtas ko. Hindi siya nagpunta sa lupa para lang maglaro-laro. Nagpunta siya sa lupa upang gawin ang lahat ng nakasulat sa salita ng Panginoon. To fulfill the law. Kasi kahit kailan hindi natin kayang gawin ang law. Hindi natin kayang sundin ang 10 utos ng Diyos. Kahit balibaliktarin pa natin ang daigdig, hindi natin kayang magawa na sundin ang 10 utos ng Diyos. Sa una pa lang, bagsak na tayo. Pag sinabing, huwag kang magsinungaling, naku po, napakasinungaling natin. Kaya nga tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na mamuhay ng ayon sa pamantayan ng Diyos. Amen? Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 14, verse 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Turo ng ating Panginoong Jesus to. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Wow! Yes! Ang sarap. Amen? Sabi niya, kapag sumunod tayo sa Kanya, mananahan siya sa buhay mo. Sa piling mo, kaibigan. Mananahan siya sa piling natin because we obey God. We listen. We hear the Word of God. We're not only listening, but we always hearing the Word of God. At ang Panginoon ay papasok sa ating puso, sa ating pagkatao, at lahat ng ating sasabihin, nakakasigurado tayo na ito ay hindi para panira sa kapwa-tao, bagkus pagmamahal, pag-akay sa kanila para madala sila sa presensya ng Diyos. Ang sarap, kaibigan. At sabi niya pa sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you.
so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. See? Pahabain ng Diyos at palalawakin ng Diyos ang iyong angkan at pagpapalain ka pa niya, prosperity, and prolong life. Prolong your days. Wow! Ang sarap, di ba? Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon because by this age, I feel younger. Kahit na parang ang edad ko pa lang, parang 16 pa lang ako. Wow! Di ba? Pero sa totoo lang, kung wala lang ang salita ng Panginoon, marami na akong naramdaman sa katawan. Pero by the grace of God, by His love, sabi ng salita ng Panginoon, diba? The Lord is my strength. Amen? Jesus is my strength. I can do all things through Christ who gives me strength. That's why I always seeking God. Amen? Deuteronomy chapter 28 verse 1, sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. Wow! Ang sarap. Gagawin ka niyang parang makilala ka kapag ang salita ng Diyos ay sinunod natin. Amen? Most of us don't like rules. Kaya hindi sumusunod. Pero alam niyo sa totoo lang, kaya inilagay ng Lord ang rules para sumunod tayo. Because without rules, magkagulo-gulo na ang mundo. Kasi walang rules eh. Di ba? So we don't like being told what to do or when to do it or even how to do it. Kasi bakit? Tayo mismo, ayaw natin magpasakop sa Panginoon. Amen? We like to be independent and make our own decision. Totoo naman talaga eh. Why? Because we tend to believe that we know what's best for us. That's a wrong mindset. Dapat hindi natin gawin yan. Dapat nakaayon tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Proverbs 10:17, whoever heeds discipline show the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. So mapapahamak po tayo pag hindi natin pakinggan ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya dapat pakinggan natin kung kinokorek man tayo ng salita ng Panginoon. Amen? So James chapter 1 verse 22, last verse, sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do with what it says. James 1:22. Gawin natin tong salita ng Panginoon. Be a humble servant of God. Okay? And repent. Humble before the Lord. Pray without ceasing. And perseverance. And then obedience is the most important thing. Itong 5 ito na napili ko ay hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay. Sama-sama yan. Salamat kaibigan. Iniwala ako na may natutunan ka sa salita ng Panginoon na ating pinagbubulay-bulayan. At I believe din sa sarili ko, may natutunan ako. At alam mo, buhay talaga ang salita ng Panginoon eh. Kahit pa ulit-ulit mo na isi-share ito, ang dami pa rin pumapasok. Kaya ang sarap pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Kaya obedience is the most important thing in life. Obedience is better than sacrifice. Amen. Tandaan natin na oath to God, being bold to preach the good news or to preach the gospel of Jesus Christ, examine ourselves before the Lord and yearn for the truth. Seek for the truth. And then, sikapin natin na ang lahat ng ito ay magampanan natin. Hindi man perfect, but we are always doing our best to glorify God. We are praying na magampanan natin ito. Marami pa tayong dapat maabot na tao, lalong-lalo na sa panahon ngayon. At naway maabot din kayo ng salitang ito. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sarap lang talaga. Salamat kaibigan sa pagsama mo sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at ng lupa, Ama ni Isaac, Ama ni Jacob at Ama ni Abraham, Ikaw ang Diyos nilang lahat at Diyos din namin ngayon, Panginoon.
Tunay na makapangyarihan ang iyong salita at napakabuti mo, Panginoon. Tunay na walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Wala kang katulad, O Diyos. Ang salita mo ay buhay at mabisa, Panginoon. Higit pa sa alinmang tabak may magkabilang talim. Salamat, Panginoon, sa pagturo mo sa amin ang pagsunod, ang pinakamahalaga bilang isang mananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang tama at maayos ang aming pagkakilala at pagsunod sa iyo, Panginoong Hesus. Gawin mo kaming ehemplo, gawin mo kaming totoong testimony, buhay na patotoo sa mga taong nakapaligid sa amin, na totoong ikaw ay kumilos sa aming buhay, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming isipan, baguhin mo ang buong pagkatao namin, Panginoon. Salamat sa kaibigan ko, Panginoon, na siya ngayon ay naglaan ng oras para panoorin at pakinggan ang mensaheng ito. Sana mararating din ito sa mga taong malayo pa sa piling mo. Lord, ikaw ang mag-bless sa buhay niya. Pagpalain mo ang kanyang mga pangarap, pagpalain mo ang kanyang trabaho, pagpalain mo ang kanyang pamilya, 10 ang kanyang angkan. Salamat, Panginoon, sa buhay niya. At maraming salamat din po sa buhay na pinagkaloob mo sa akin, sa aking asawa, sa aking anak, sa aming mga kaibigan, sa aking mga kapatid. Ingatan niyo po sila na malayo sa piling namin. Gawin mo po lahat, Panginoon, sa buhay namin na ikaw ay aming maparangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, pagpalain mo ang aming Pangulo, pagpalain mo po ang aming mga DSWD na nagpapatuloy na nagbibigay ng tulong sa aming kapwa mamamayan. Lord, ingatan mo ang aming bansang Pilipinas at ang buong daigdig, Panginoon. At ang lahat ng mga hindi pa nakakilala sa iyo ay lumapit sa iyo at ipagkatiwala nila sa iyo ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay din ng aming amo, si Papa Rashid. Ingatan niyo po siya, 10 ng kanyang pamilya. Bless this family, Lord God. Thank you so much, God. Thank you so much, Holy Spirit, for guiding us and teaching us the truth of your word. Thank you so much, Lord. Your word is the lamp to our faith and a light to our path. Thank you so much. The lamp of our feet and a light to our path. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The all the glory and honor and praise through your Son, my Lord and Savior Jesus Christ. This is my prayer. Amen and amen and amen. Thank you, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa panahon. Thank you. God bless. Bye-bye.